Nagda-drive tayo ngayon, nasa downtown eh. Tayo, yan ang Calgary Tower. Eh, meron tayong kaibigan na na-meet, kaya pagka may mga lakad na ganito eh, kailangan eh lagi kang cowboy at mga boy scout, laging handa. Ganun ang ay pinakita ko lang sa inyo yung downtown area. Busy rin dito. Ngayon dito, ito yung mga oras na kumbaga sa atin rush hour talaga. Kaya ang mga sasakyan sunod-sunod. Saka ayan ang City Hall dito. Ayan parang pinapasa, parang nandito na rin kayo. Di ba? Ayan na. Dito lang kayo bumawi sa view. Saka parang makita niyo naman yung ibang lugar na parang nakapunta na rin kayo. Ayun naman yung sea train. Ayun, nakahinto pa siya. Di ba? Ayan tapos tumatakbo na yung tren. Yan. Mula dito itong hinintaon ko na to, City Hall hanggang doon sa mga ilang blocks, mga siguro 5 blocks. Libre siya, wala siyang bayad. Free-fare zone. Sa atin lahat may bayad eh. Ayan, library yan. Walang bayad din yan. Ayan, maganda ang dito. Pero ngayon ang topic ko lang, habang nagdadrive tayo eh. May pinasyalan tayo ng isang kaibigan. Alam mo kasi, ang mga Tisay, ang talaga ng mga Tisay, pagka gusto mo talaga yung maano sa'yo ang Tisay. Ang mga Tisay kasi, syempre, tulad ng sinabi ko, body counts, walang seryoso sa mga Tisay. Hindi sila nagsiseryoso. Yung syempre meron dito tag na pagka gusto ka engage muna, pero matagal pa yun, engagement, tapos bago kasal. Wala dito yung may nangyari na sa atin, pakasalan mo na ako. Sa Pilipinas yun. Saka dito wala na rin virgin at Tisay. Para kang tumama sa loto pagka nakakita ka ng virgin at Tisay. Ayan, puro snow pa siya. Ayan pero ang pinakang simpleng pagjojowa talaga sa mga Tisay, pag gusto mo talaga ng Tisay, ang mga Tisay kasi talaga masyado silang yung kumbaga yung siyempre maraming experience yan eh. Hindi naman Tisay hindi Pinay. Ang mga Pinay kasi siyempre may mga Pinay na talagang traditional pa din. Yung talagang kaya ang kagandahan sa atin, may moral values yung ganun. Pero although marami na ding mga sa atin talagang naka-adjust na din sa pagbabago ng panahon, di ba? Bihira na rin yung mga makaluma, lalo yung mga traditional na pag-iiwanan, pero meron pa din kasi may takot sa Diyos eh. Ang mga Tisay, unang-una, huwag mo itatakot yung religion. Ayaw nila yan. Wala dito yung bawal yan kasi kahit saan parang hindi siya topic. Anyway, ang bottom line is, ang mga Tisay na-attract siya sa'yo hindi dahil sa gwapo ka o ang daming gwapo rito, ang daming magagandi. Pero wala din, hiwalayan din. Antitikas pumorma eh. Tapos mamaya iniwala yan. Di ba? Kahit mga celebrity pa, divorce din eh. Pero ang bottom line is, paano ka hindi iwanan ng Tisay, di ba? Ang mga Tisay kasi talagang hanap talaga niyan sa isang lalaki para hindi ka talaga iiwan. Yung yung medyo may skill ka rin talaga pagdating sa sa bed. Hindi yung sampahilik tulog. Kailangan talaga yung alam, kumbaga praktisado ka. Hindi to pwede sa kanila yung yung rookie. Kasi gagawin ka lang praktisan, body counts. Kung gusto mong kasi mga Tisay, sila, yung sanay sa relationship, hindi na sila masyadong yung mahirap silang ma-attach kasi pag na-attach sila, ibig sabihin doon, ikaw na ang dawan. Ang mga Tisay kasi in reality, parang na sila, yung nasanay sila sa parang situationship, saka yung mga thinking, mga modern na bakit kailangan ko ng buong baboy ang kailangan ko lang naman sausage, yung mga ganon. Saka kakaiba sila sa mga Tisay kasi ang mga Tisay open-minded kasi dito may divorce. Pagka ayaw sa'yo sa Pilipinas, pagka ang babae, di ba, lalot na yung lalaki, controlling ka kasi hindi ka sanay sa babae, di ba? Magiging siloso ka, minsan matututo kang manakit kasi syempre normal sa lalaki yun yung mga syempre pride mo yun parang nag-cheat ka, parang ganon, yung hindi mo matanggap kasi pride mo yun, tinapakan niya. Pero dito ang mga Tisay talaga parang kailangan talaga maano ka din Tisay, Tisay, hindi Pinay. Yung cheating sa kanila
talagang parang normal lang eh. Yung jowa ka na, marami akong kilalang ganyan eh. Yung isa nga kakakasal lang eh. Iti-text yung kaibigan ko na, kumusta ka na, kasi nagustuhan siya eh, dahil yung siyempre sa tagal nila hindi naman siya sineryoso nung kilala ko. Tamakin nung kakasal, ang inasawa niya pa eh parang Muslim pa eh. Parang siyempre mga Muslim parang masyadong conservative din eh. Hindi yata satisfied. Para siguro tinitext yung kaibigan ko, how are you babe? Kakasal lang ng kailan lang. Gusto na naman makapagkita kasi puti yun eh, tisay. Talagang yung siyempre for delikadesa din. Wag naman masyadong may asawa na eh. Saka mahirap naman yung pero dahil sa ang babae kasi na tisay, yun say pagka yung magaling ka talaga sa yung magaling ka talaga yung performance level mo. Kaya kinakailangan marunong kayo mga dirty talks. So, mga dirty talks na talagang saka sumisisid ka talaga. Saka yung hindi ka pang 2 second. Talagang isa-satisfy mo yung needs niya kahit sino naman eh. Kasi pampawala nila ng stress yun eh. Ano ba ang mga halimbawa, pag kinausap ka niya, kailangan di ka rin talaga boring. Yung pag nakakausap ka niya, maalala niya ang pangalan mo, makakalimutan niya ang pangalan niya, pero pangalan mo hindi. Pag nag-uusap kayo sa tisay, kailangan medyo yung maginong medyo bastos. Nag-uusap kayo, sabihin mo sa kanya, halimbawa lang to upuan mo nga yung dila ko. Sabay, good morning. Gano'n yung mga tiradang mga pang talaga, mag-iinit talaga siya. Para kakusapin ka, hindi yung hi, hello babe, good morning, take care. Nako, boring nun. Pagkausap mo, ano suot mo? Mga ganon. What do you wear? What do you wear? Ano bang suot mo? Wala, ikaw, anong suot mo? Yung mga ganon tirada, doon sila, yung mga pakikipag-usap sa mga tisay. Bakit ka mo? Kasi kung hindi ka ganon, mahirap talaga magjowa ng tisay. Kasi bukod sa alam na ng tisay kung mahina ka sa unang 5 minutes, alam na niya wala to, lalot na subukan ka niya Asian, nako papatol pa yan sa mga itim kaysa sa'yo. So pagka gusto mo talaga ng tisay, kailangan may alam ka din. At saka higit sa lahat, ang pinakang bottom line is hindi ka talaga boring na kausap, at lalong hindi ka boring sa bed. Kailangan may skill ka talaga. Yun. At saka pagka marunong kang humalik, hindi yung para kang umalik sa baby, hindi talagang pag humalik ka, yung talagang mag-aral ka na may skill ka pa. Talagang yung dila niya talagang marunong talagang kala mo ispadahan. Hindi lang yung mga napapanood na actual ka, mag-practice ka talaga. Kung gusto mo ang tisay tumagal sa'yo at hanapan natin ka. Kaya kung hindi, mahirap. Kaya sabihin ng iba, ako may tisay din, nakapag-selfie lang. Iba yung talagang nakatabi mo at saka talagang tao nang binibilang. Kasi mga tisay, pagka mahina ka, one time ka lang, body counts ka lang. Pero pagka gusto ka, kahit may asawa na yan, anuhin ka. Kasi stress relief yun nawawala yung nila, mga sakit ng ulo nila. Tapos may magaling, kilala ko magaling magmasahe, kaya pag gusto tatawagan siya, massage you babe, I have a headache, he's not here, ganun, I'll come to your place, mga ganong yan dito. Pagka yung naka-adjust ka na, ika nga, if you are in Rome, do what the Roman does. Salita lang yan, kasi hindi mo na-experience. Pero pag na-experience mo, para ka tumama sa loto, kasi hindi mo na kailangan. Tapos makakarami ka kasi yan mga yan talagang hindi bibitaw, kakapit pag magaling ka. Pag mahina ka, body counts ka lang. Ayun lang naman. Nagdadrive tayo ngayon.